Salamat sa ating Ginoong Kalihim, Ronnie Zamora, ang unang ginang Dr. Luisa Ejercito Estrada, ang aking kaisa-isahang buting may bahay, pangalawang Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, at Ginoong Arthur Arroyo, dating unang ginang Eva Macapagal, ang Pangulo ng Senado at ginang Neptali Gonzales, at lahat ng mga miyembro ng ating Senado, mga miyembro ng mababang kapulungan, ang ating pong kagalang-galang punong maestrado ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas at ginang Andres Narbasa, mga kagalang-galang na maestrado ng Sangay ng Hustisya, kagalang-galang na alkalde ng Maynila, Lito Atienza, Your Excellencies of the Diplomatic Corps and heads of the United Nations, specialized agencies and other international organizations, mga kasama ko sa kabinete na pinamumunuan ng ating kalihim panlabas, Domingo Siason Jr., ang ating po mahal Arsobispo Teodoro Bacani, ang minamahal natin Brother Mike Bilarde, minamahal natin Chuck Yun, at iba pang ministro ng ibang reliyon. Last but not the least, ang aking pinakamamahal na likha sa aking buhay, ang aking butihing minamahal na ina, Doña Maria Marcelo Viuda de Ejercito, na ngayon ay 93 anyos na. Sana abutin ko rin yun. Ang aking mga kapatid, Dr. Pilarica Ejercito, Dr. Emilio Ejercito, Attorney Paulino Ejercito, Maria Patrocinio Ejercito de Guzman, Miss Marita Ejercito, Miss Jessie Ejercito, ang aking nakakabatang kapatid, ang Mayor ng San Juan, si Mayor Jingo Estrada, ang ating superstar, Miss Nora Honor, at ang aking pinakamamahal na kaibigan at laging nasa likuran ko, walang iba kundi ang hari ng pelikulang Pilipino, Mr. Fernando Po Jr. Mga iba pang piling panahuin, mga minamahal ko mga kababayan at masang Pilipino, sa ating pong pagtitipon ngayong hapon, dapat nating pasalamatan ng lubos ang dalawang dating Pangulo, sina Ginang Cory Aquino at si Ginoong Fidel B. Ramos. Si dating Pangulong Cory Aquino ang siyang naging simbolo ng pagbabalik
ng demokrasya sa ating bansa. At bagamat marami na ang nagtangka laban sa kanyang liderato, ay naipamana niya sa ating lahat ang isang matatag na demokrasya. Dito rin sa Luneta, 6 na taon na nakakaraan, ay nagkaroon ng mapayapang pagsasali ng kapangyarihan kay dating Pangulong Fidel Ramos na namuling pinatatag ang ating pamahalaan at binuhay ang ating pambansang ekonomiya. Walang pagod niyang pinagtibay ang kapayapaan na siya naman naging balangkas ng mga reforma sa ating ekonomiya. Sa araw pong ito, ipinamalas natin sa buong mundo ang katatagan ng kauna-unahang demokrasya sa Silangan Asya. Salamat sa nagdaang maayos at malinis na halalan. Hinihiling ko po kayong lahat na magsitayo at bigyan natin ng masibagong palakpakan ang ating pong dating Pangulong Ramos at dating Pangulong Cory Aquino. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Papalubog na po ang araw at malapit ng kumagat ang dilim. Gayunpaman, ngayong dapit hapon ay nagsisimula na ang isang bagong araw, ang araw ng lahi Pilipino, ang araw ng masang Pilipino. Sa wakas, mamumuno na sa ating masa ang isang gaya nila, isang kaibigan at kapatid na wala kung ano, na alam kung ano ang ibig sabihin ng maging makamasa. Noong huling tumindig ako dito sa Quirino Grandstand, kasama ko si dating Pangulong Cory Aquino at Cardinal Sin at napakaraming nanindigan para sa demokrasya. Kapiling ko rin kayo at tayo lahat ay napabilang sa mga tunay na kaibigan ng demokrasya. Kaya paano masasabi na ako raw ay diktador? Nung huli akong tumindig doon sa lumang gusali ng Senado, 12 kami. Ngunit 12 na lumalaban sa isang superpower, 12 lumalaban sa pamahalang patuloy na hawak sa leeg ng banyagang makapangyarihan. 12 na lumalaban sa may iral na public opinion noon. Subalit, 12 na nanandigan para sa kalayaan at dangal ng ating bansa. Sa kabila noon, mayroon pa rin nangahas na pagdudahan ang ating prinsipyo. Nais kong tapusin sa lalong madaling panahon ang ilang isyu na matagal nang gumagambala sa ating bayan. Bakit po? Upang sana'y iwanan natin ang lahat ng bagay na dapat natin inibing sa limot ng kasaysayan. Sa akin pong pagmamadali, marahil hindi ko naisip na kailangan pang lumipas ang mahahabang panahon upang maghilom ang sugat ng ilan at sugat ng bayan. Ang tanong ko ngayon, meron pa bang sinaktan at nilait ng higit pa sa akin? Meron pa bang labis na binastos at ininsulto sa periodiko, sa radyo, sa telebisyon ng higit pa sa akin? Huwag na lang ako, kahit ang aking mahal na ina ay lubhang nasaktan dahil sa mga insultong ipinupukol sa kanyang anak. Ako ay tao lamang at hindi po madaling magsabing forgive and forget. Kalimutan na lang
Kalimutan na lang, ngunit kailangan kong tapusin ang yugtong ito. At sa akin ay tapos na. Nasa likod na natin at hindi na dapat pag-usapan pa. Pagkat dapat lamang na ako'y makisama sa lahat ng ating mga mamamayan, kasama man o katunggali, kaibigan o kalaban. Bakit? Sapagkat iisa lamang ang ating bayan, iisa lamang ang ating landas. At kung hindi tayo magsasama-sama sa isang tunay na bukluran, kanino pa kaya at kailan pa, kundi ngayon. Ngayon na, sapagkat ang hinaharap ng bansang Pilipino ay lubhang mabigat, lubhang malalim. Ang regional currency crisis ay panahon na, ay paghamon hindi lamang sa ating mga bangko o mga negosyante, kundi sa bawat pangkaraniwang mamamayan. Kaya sasabihin ko sa inyo ngayon at sa buong mundo, hindi tayo nag-aalinlangan at hindi tayo nakakalimot. If I have seemed impatient, it was because you and I wanted peace and only peace. We must put yesterday behind us so that we can work for a better tomorrow. I do not say let us forget the past. No, I don't. But I ask you that we should not let the past get in the way of a future that requires cooperation to achieve peace and prosperity for the least of us. Matagal na naghihintay ang lahat para sa isang bagong umaga. Ito na, ngayon na ang panahon ng masang Pilipino. Panahon na upang mapabilis ang pagangat sa kabuhayan ng masang Pilipino. Panahon na upang magkaroon ng lalong malaking bahagi sa yaman ng ating bansa ang masang Pilipino. Panahon na upang sabihin, 100 taong pagkatapos ng Kawit Cavite, 50 taon pagkatapos na kilalanin ang ating kasarilan sa panahon ni Presidente Rojas, 7 taon pagkatapos tayong tumalikod sa foreign bases, eto na, narito na, araw na natin ngayon. Alam natin, hindi ito madaling gawin. Maluba ang lagay ng ekonomiya. Dapat lamang patuunan ng masusing pansin ang pagsasaayos sa pambansang kabuhayan. May mga nagsasabi, hindi raw madaliin ang mga gawain ito. Unahin daw muna ang ekonomiya at isunod lamang ang pangangailangan ng mahirap. Wala akong reklamo dyan. Pero ang aking tanong, meron pa bang ibang paraan upang mayangat ang kabuhayan ng mga mamamayan? Hindi ba pwedeng isabay? Bakit ang masang laging huli at laging nalalamangan kapag ang pinag-uusapan ay kaunlaran ng ekonomiya? Noong tinatalakay ang mga reforma na ikabubuti ng mga negosyante, halos wala tayong narinig na reklamo sa kanila na masyado mabilis at malupit ang pagbabago. Gayunpaman, hindi pawang katotohanan lamang ang pangkaraniwang mamamayan ang pumasan sa malupit na epekto ng liberalization at globalization. Gustuhin natin o dili, ang hamon ng kompetisyon ay kailangan nating tugunan. Ituring natin itong pagkakataon, ngunit kailangan palakasin ang pambansang ekonomiya at palawakin ang pakinabang ng nakakarami. Sa 6 na taon na pamamahala ni Pangulong Cory Aquino, na itatag ang pundasyon upang lumakas muli ang ating ekonomiya.
Sa pangangasiwa ni Pangulong Ramos, nagsimulang magluwal ng dividendo ang ekonomiya para sa malalaking negosyante. Ngayon naman, dapat lang ng malilit ang siyang makinabang sa ating pagsisikap. Sana sila naman ay makabahagi. Progress must not be measured by the number of golf courses of the rich. Huwag naman sanang mamasamain ng ilan sa ating mga mayayaman ang mensaheng ito. Mulat sa poll, sila ang nakikinabang at hanggang sa ngayon ay nakikinabang pa rin. Sapagkat gagawin natin ang lahat upang maibalik ang katahimikan sa ating bayan. Ang katahimikan na kailangan upang umunlad ang ating kalakalan. Kaya sa ating mga maliliit at mahihirap, narito ang pangako ni ERAP. Kayo ang unang makikibahagi sa biyaya mula sa ekonomiya at mula sa pamahalaan. Sa abot ng aking makakaya, bibigyan natin ang masa ng disenteng tahanan, sapat na pagkain at pag-asa sa hinaharap. Papaaralin natin ang kanilang mga anak at aalagaan natin ang kanilang kalusugan. Sa kanilang mga pamilya, ihahandog natin ang katahimikan, hanap buhay at dangal sa araw-araw. Sa kasiwang palad, dumating ang panahon ng masang Pilipino. Habang ang ekonomiya ng buong Asya ay bumabaksak, wala tayong magagawa. Kailangan natin magigpit ng sinturon at ipaglaban muna ang sapat at maagang gantimpala sa ating pagsisikap. Sa aking mga kababayan, ito ang aking masasabi. Sa inyong pagsasakripisyo, ako ang mauuna at ako ang inyong kasama. At sa paglasap, sa mga gantimpala ng ating pagsisikap, hindi kayo mahuhuli. While I ask you to share these sacrifices with me, I will not impose any more on you when it comes to meeting my duties and responsibilities as your president. It is my job now, and I will do it. Walang dahilan upang lumaganap ang krimen sa ating lipunan. Mangyayari lamang ito kung ang gobyerno mismo ang kumukupkup sa mga kriminal. Walang organisasyon o gawang kriminal na kayang lumaban sa pamahalaan kung ang pamahalaan ay tapat sa pagnanasang durugin ang mga kriminalidad. We know that the major crimes in this country are committed by hoodlums in uniforms. We know they are protected by hoodlums in Barong Tagalog. And acquitted by hoodlums in robes. We know that the most damaging crimes against society are not those of petty thieves in rags, but those of economic saboteurs in business suits, the dishonest stockbrokers, the willing-dealing businessmen, influence peddlers, price padders, and other crooks in government. Ipinapangako ko ngayon, gagamitin natin ang buong kapangyarihan ng pamahalaan upang labanan ng krimen. Maliit man o malaki, walang makakalusot, walang itatanggi.
I will use all the powers of government to stamp out crime, big and small. There will be no excuses and there will be no exceptions. I have sent friends to jail before and I can send them again. No government is so powerless that it cannot protect its citizens, especially when they are victimized by government agents. No government is so helpless that it cannot prosecute criminals, especially when the officials are criminals operating in the open. Hindi makatarungan na sa isang bansa karamihan ay nagugutom at walang hanap buhay. Ang kaba ng bayan ay winawaldas at ninanakaw at ang likas yaman ay pinaghahatian ng malalakas sa gobyerno. So let me tell you today, there are things that the government, even in the worst economic conditions, can do. This government will do those things. Kaya natin sugpuin ang lumalagamat na krimen. Ginawa ko at magagawa ko nung ako ay namuno ng Presidential Anti-Crime Commission. Gagawin ko ngayon ang lahat. Ngayon na Pangulo na ako. At walang sino man makakapigil sa akin. What I did in PACC, I will now do and more as President of the Philippines. And when I succeed this time, nobody can clip my powers. Kaya pa rin ang pamahalaan ang magbibigay ng mahalagang serbisyo, mga lansangan, mga paaralan, mga health centers, sapat na bilang ng mga pulis at sandatahang lakas na sadyang katahimikan ang likha at alaga. Magagawa ng gobyerno ang lahat ng ito. Huwag lamang haluan ng nakawan at pork barrel. Hindi mapapakain ng pamunuan ang lahat ng mga nagugutom sa ating bansa sa kasalukuyan. Pero usigin natin ang sino mang kukupit sa pondo nakalaan sa pagbili ng pagkain. Hindi kaya ng gobyerno na pagbigyan ang lahat ng mga lugar na nangangailangan ng kalsada, konkreto at asfalto, pero hindi natin palalampasin ang sino man magnanakaw ng pera na nakalaan sa paglikha ng mga tulay at kalsada. Hindi kaya agad ng pamahalaan pabalikin ang milyong-milyong overseas contract workers at bigyan sila ng hanapbuhay sa ating bayan. Dama natin ang kalungkutan at sakit ng paghihiwalay sa kanilang mahal sa buhay. Subalit makakaasa sila na hindi natin pababayaan ang kanilang mga pamilya at mga anak. At lalong di nating kaliligtaan ang mga kapakanan nila sa ibang bansa. Hindi kayang bigyan ng sapat na edukasyon ang lahat ng mga kabataang Pilipino sa ngayon, tulad ng itinadhana sa saligang batas. Pero hindi natin palalampasin ang sino man nagwawalda sa pondong nakalaan sa mga libro at paaralan. I appeal to the coming Congress
to search its conscience for a way to stand behind me rather than against me on the pork barrel issue. I appeal to every legislator, let us find a way to convert pork into tuition subsidies in both public and private schools. Let us use it to better the lives of our people rather than to improve our chances of re-election. There are crimes that I will make my personal apostolate to punish. Low crimes in the street by rich and poor alike, high crimes on Ayala Avenue and Binondo, graft and corruption throughout the government, whether in the executive, in the legislative, or in the judiciary. Ngayon pa lamang ang mga kamag-anak ko ay nilalapitan na ng kung sino-sino, kung ano-anong deal at kickback ang pinapangako. Binabalaan ko sila. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak na maaaring magsamantala ngayon. At ngayon pa lamang sinasabi ko sa inyo, nag-aaksaya lamang kayo ng panahon. Huwag niyo kong subukan. Marahil, hindi naman napakabigat ang mga pangako ko sa inyo. Simple lang ang aking minimiti at simple rin ang hinahangad ng masang Pilipino. Subalit, pagkatagal-tagal na hindi ito natutupad, nais ko mahatid ang kapayapaan sa ating buhay at katiwasayan sa ating lipunan. Nais kong isaayos ang gulo sa ating mga lansangan at itatag ang katarungan sa mga ating mga institusyon. Nais kong bigyan ng bagong lakas ang ating ekonomiya at patas na sa pagbabahagi ng mga bunga nito. Nais kong isipin na bawat Pilipino, mahirap man o mayaman, na ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo ay ang kanyang lupang tinubuan. I want every Filipino, rich and poor alike, to feel that the safest place in the world for him is his own country. Sa dakong huli, umaasa akong magkakaisa tayong lahat upang matamo natin ang kapangyarihan na nagbuhat sa ating makatuwirang hangarin. Sa ganitong pagkakaisa, maiiwasan natin ang krisis sa ating rehiyon at makakamit natin ang pangarap sa ating sentenyal. Kalayaan sa isang mapang-aping kahirapan, isang bayang ligtas sa takot at lahat ay pantay-pantay sa pagkakataon. Nasa diwa at puso ng bawat Pilipino ang kalayaan. Sa bansang ito, 100 taon na ang nakakaraan. Nasulyapan sa Asya ang unang liwanag ng kalayaan. Samahan niyo si Erap upang bigyan natin ng kakaibang ningning ang kalayaang buhat sa masang Pilipino. Nitong huling 12 taon, malimit tayong nananawagan sa kapangyarihan, sa sambayanan, sa people power, alang-alang sa demokrasya at sa kaunlaran at sa iba pang bagay.
sa tulong ng pong may kapal at sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, gamitin natin ang kapangyarihan ng sambayanan upang tiyakin ang tagumpay ng masang Pilipino. Tandaan po natin, mga minamahal kong mga kababayan, wala pong tutulong sa Pilipino kung hindi ang kapwa Pilipino. Maraming salamat po. Mga kababayan, ang ating pong bagong